Ang balita natin ngayon ay itong Magnolia Chicken Templados ay malamang masama dito sa pinaplanong revamp daw ng Terra Firma Jeep. Alam na natin na tinanggal na nila yung kanilang coach na si Jana Del Cardel at ang latest report ngayon ay magkakaroon ng revamp under do sa bago nilang coach na si Raymond Tionco. At base dito sa report ay mukhang magkakaroon din ng magandang sabihin na nating tsansa ang Magnolia na makuha itong mga kinakailangan nila na mga players kabilang na itong si K. Marcarino dahil parang yan daw ang gustong kunin ng Magnolia Chicken Templados ngayon. Itong si K. Marcarino, iyan ang backup center ni Christian Stanhardinger. Nung nandyan pa si Isaac Go, siya backup nito. Pero pagdating dito sa Magnolia, malamang lalaki ang papel nitong si K. Marcarino dahil isa ito doon sa mga players talaga na ang laki ng potensyal na pwede nilang makuha. So sa ngayon, 6'8 itong si K. Marcarino. So sa tingin ko kung sakasakali na makuha yan ng Magnolia, malamang ang kapalit niyan ay itong si James Laput. Totoo mas matangkad si James Laput pero ang bentahin itong si Carino ay yung kanyang inside presence. At sa tingin ko ito dahilan kung bakit siya ang magkakaroon ng mas malaking tsansa na maglaro para dito sa Magnolia. At alam naman natin na itong si K. Marcarino ay isa doon sa mga players na mafu-fulfill yung kagustuhan nitong si Coach Victorero na mas maging malakas yung kanilang depensa sa loob. Kung meron kang K. Marcarino, yan ang pwede mo maging karelyebo para dito kay import nila dito kay Ricardo Ratcliffe. Dahil syempre si Ratcliffe hindi naman yan makapaglalaro ng 48 minutes dahil aminin na natin medyo may edad na rin to. Pero kung sakasakali na makuha nila si Carino, magkakaroon sila ng shot blocker sa loob habang nagpapahinga kahit ilang minuto lang itong si Ratcliffe. At yan ang magiging malaking advantage. Nakita naman natin nung naglaban sa quarterfinals noon ng Terra Firma kontra San Miguel na ang laking bagay nung nandun itong si K. Marcarino para sa kanila. Kaya hindi na ako magtataka na itong si Carino ay maging ganun din ang laro para dito sa Magnolia Chicken Templados. Dito si Carino, tandaan natin nakaka-score din to. Minsan nga tumitira pa yan ng mga 3 points. So under dito sa Magnolia Chicken Templados, malaki tsansa na lalong ma-harness yung laro nito at lalo pang gumanda. At kapag yan nakita natin, masasabi natin na makaka-jackpot sa trade itong Magnolia. Kung ang kapalit naman si James Laput ay ayaw ng management, posible na si Joseph Periobo o kaya si Jeric Balanza ang ibigay ng Magnolia para dito kay K. Marcarino. Kapag yan nangyari, makikita natin dito na ang laki ng tsansa na itong Magnolia Chicken Templados ay magkaroon ng isa doon sa mga tabihin na nating tinatawag na title favorites pagdating dito sa Commissioner's Cup. Pero sa ngayon, ang pinaka-importanteng gawing focus ng Magnolia ay maging mas malakas pagdating dito sa front court nila. Pwede na silang mag-trade ng additional players dahil to si K. Marcarino ang laki ng potential niyan para dito sa kanila. Kaya sa tingin ko, kapag of course all Filipino at wala na si Ratcliffe, mas bagyam natin makikita kung ano talaga ang value nitong si K. Marcarino para dito sa Magnolia Chicken Templados. At kapag ito ay natuloy, dito natin masasabi talaga na itong si Carino ang isa doon sa mga players na magiging top-notch na option sa depensa ng Magnolia. Hindi naman niya kinakailangan umiscore ng maraming puntos dahil pagdating dito sa Magnolia, marami naman diyang mga players na magiging available para gumawa nito para sa kanila at mag-deliver.